pag-uusapan natin ngayon is about worship, no? At ito yung topic natin. Let's read together. What does it mean to worship Jesus? Ano ibig sabihin ng pagsamba kay Hesus Kristo? No? Bakit natin kailangan sambahin si Jesus? Alam niyo po, si Mateo, Matthew's portrayal of the Lord Jesus Christ is quite different from that in the other two synoptic gospels. Ito yung Mark and Luke. Di ba tatlo yung tawag natin synoptic na yung magkakaparehas halos ang kwento. Pag binasa mo yung tatlong gospel, Matthew, Mark, Luke, almost the same, no? Pero makikita mo pa rin yung pagkakaiba-iba nila. Especially, this Gospel of Matthew. No? Meron pa kayong dalang Biblia. At pwede niyong obserbahan ang kaibahan ng Mateo sa Lucas, sa Marcos, sa Lucas. Bukod sa ang Mateo ang pinakamahaba sa lahat ng Gospel. No? Hanggang chapter 28. 28 chapters siya. At Matthew rin na merong pinakamaraming pagtuturo ni Jesus. Kung gusto nyong malaman lahat ng itinuro ni Jesus, pumunta kayo sa Matthew and you'll find mga aral ni Jesus. Okay? And Matthew introduces Jesus as a rabbi. Sabi ko marami siyang turo. Ang Matthew rin, sinasabi niya si Jesus ay fulfillment of the Old Testament. Jesus is fulfillment of the prophecies from the Old Testament. Pinakilala niya ni si Jesus as king, hari. And ito yung ating pag-uusapan. Object of the disciples' worship. Siya ay sinamba ng kanyang mga disipulo. The author of Matthew demonstrates throughout his gospel that Jesus, the second person of the Trinity, is the object of worship. Hindi masama na sumamba sa Panginoong Hesus Kristo. Kasi may mga relihiyon na bawal sumamba. Pero, ang Biblia nagsasabi, and even Matthew mentioned it 13 times. Maraming beses niyang binanggit. Hindi siya minsanan, hindi aksidente, hindi isolated, kundi talagang ginagawa nila ang pagsamba kay Jesus. They're doing. Kumbaga ano to? It's a norm. Natural. Talagang yun ang kanilang ginagawa. No? Matthew mentions it both in the birth and ascension narratives of the Lord Jesus Christ. No? Sa kanyang kapanganakan at sa kanyang pag-akyat sa langit, binanggit ito. Sige nga, basahin natin sabay-sabay. In Matthew chapter 2 verse 1, sa kanyang kapanganakan. Let's read together. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan na kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sambahin. Ito yung mga pantas, no? Verse 11, let's read together. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, na patira pa sila at sinamba ang bata. Inandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at myrrh. Ito pala sa kanyang kapanganakan, ipinapakita na siya ay sinasamba. At sa kanyang pag-akyat sa langit, ganoon din po, Matthew 26 verse 16, ito ang basa natin, let's read together. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus, and then 17, nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Sa kanyang pagparito, sa kanyang pag-alis, si Jesus ay sinasamba ng mga tao. Amen? Sa kanyang pagparito, sa kanyang pag-alis, binabanggit ni Mateo na si Jesus is object of worship. Na pwedeng sumamba sa kanya. Now, this is why Jesus, as the object of Christian worship, is one of the, tawag natin dyan, theological themes
in the Gospel of Matthew. Maraming tema ang bawat aklat ng Biblia. Pero ito, obviously, ipinapakita rito na si Jesus ay sinasamba. At makikita pa natin ang iba-iba pang mga verses from the Gospel of Matthew. Ngayon, ang tanong, what does it mean to make Jesus as the object of worship? Ano ibig sabihin na si Jesus ang pinagtutuunan natin ng pagsamba? Ano ibig sabihin nun? Number one, it proves His divinity. Pinapatunayan na siya ay Diyos. Tama po ba? Diyos lang ang dapat sambahin. Bakit sinasamba si Jesus? Because He is God. Amen? Siya Diyos na nagkatawang tao. Jesus is God in flesh. Siya Diyos na dahil nga sa dahilang hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. That's the reason. Lahat ay makasalanan. Tama po ba? Tapos ang kamay ng walang kasalanan. Sabi ng iba, konti lang po ako, Pastor. Kahit konti, may kasalanan ka. Tama po ba? Ano sabi sa Biblia? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sabi pa rin sa Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang matuwid, wala, kahit isa. Hello? So hindi na tayo makabot sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, yun ang umabot sa atin. Through the Lord Jesus Christ. Gaano kahanga-hanga pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya the early believers or early church agreed to the divinity of Jesus, na siya Diyos na nagkatawang tao. No? Introducing this truth was a big challenge, no, for Matthew. Dahil ang sinlatan niya, mga Hudyo. Mga Hudyo na ang paniwala, ano ba paniwala ng mga Hudyo? They are monotheistic people. No? Sila ang mga monotheistic people. Marami namang mga monotheistic religions like ang Islam, of course, monotheistic sila. Ewan ko, alam niyo yung grupong Punjabi, Sikh, mga Sikh, monotheistic na mga Sikh. Mga Indians yan. Yung pag may nakita kayo, may turban, at tawag natin Bombay, pero hindi sila taga Bombay. Hindi sila taga Mumbai. Sila ay taga Punjab City, no? Northeast. Is that Northeast? Northwest of India. At sila mga Sikh people. Mga monotheistic din sila. And one of the monotheistic people are Jewish, no? Isa lang Diyos, lang gano'n. Sabi nila gano'n. Of course, tayo monotheistic din naman. Kaya lang, we believe that we have one God with three persons. Right? We believe in Trinity. Amen? Amen. Pag merong hindi naniwala sa Trinity dito, pwede naman paalam sa City of Hope. Okay? So, yun ang mahirap dahil sanay itong mga taong to na we only worship the Spirit God. Diba? They believe that God is Spirit at yun na kanilang practice. Therefore, Jesus, as the object of their worship, had already become a norm among the early Jewish Christians. Noon pa man, mga unang mananampalataya, alam nila, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Matthew 14:33, and let's read together. And they that were in the boat worship Him, saying on a truth, Thou art the Son of God. No? Sabi ka no? And they were in the boat, kahit sa bangka, sinamba nila si Jesus. Sa Tagalog ito mabasa natin, at sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay nga po kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Yan ang naghaharing paniniwala sa mga Kristiyano Hudyo. No? At sinamba nila si Jesus. No? And it shows also His authority. Not only divinity, but also His authority. Matthew used the Greek word
proskunane, no? Meaning to fall prostrate, yung magpatira pa, or to worship. Falling prostrate as an act of worship signifies submission to someone greater. Yung pagpatira pa ay pagpapasakop sa mas dakila sa inyo. Jesus' authority over leprosy, no? Matthew 8:2. Ito mabasa natin, and let's read together. And behold, there came to him a leper and worshiped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Sinamba nila si Jesus. Mateo 8:2, yes, yung Tagalog, basahin natin. Lumapit sa kanya isang tao may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyo mapapagaling at magagawa malinis. No? Jesus also has authority over death. Meron din siyang kapangyarihan laban sa, ito na pinakamabigat, hindi lang sa karamdaman, kahit sa kamatayan. Sinong tao pwedeng magkaroon ng kapangyarihan laban sa kamatayan? Wala, maliban ang Diyos na nagkatawang tao. Matthew 9:18. Let's read together, sabay-sabay. While he spake these things unto them, behold, there came a ruler and worshipped him, saying, My daughter is even now dead. Patay na. But come and lay thy hand upon her, and she shall... Patay na yung kanyang... actually, hindi talaga daughter, kundi alila. Parang alipin. Patay na! Sa Tagalog, basahin natin. Sabay-sabay. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating naman isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang iyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Kung kanina ang nag-pray kay Jesus, nag-pray, sumamba, is a Jew. Ito naman, a Gentile. Kung kanina, Hudyo, ngayon Hintil. At mas mabigat ang prayer request. Buhayin ang kanyang namatay na anak. At nabuhay. Ano principle meron doon? Mga kapatid, before you ask your prayer, you first worship Him. Kasi tayo mga mananampalataya, pagpikit, di ba? Di ba? Pag nagpikit tayo, pikit, penge po, Lord, penge po. Penge. Hello? Tanong mo katabi mo, meron ka ba? Pag pikit mo, hingi lang na hingi. Or, let's worship Him first. Amen? Sambahin muna siya. Ngayon, hindi lang kanyang divinity, hindi lang kanyang authority, kundi it also reveals His purpose. Yung pagsamba kay Jesus, inihayag ang layunin bakit siya pumarito. Pastor John 5%, samahan niyo ako sa pagbasa. Mission is not the ultimate goal of the church. Worship is. Minsan pa, malakas. Mission is not the ultimate goal of the church. Worship is. Ang pinaka-mithiin ng iglesia, hindi ang paghayo. Una, pagsamba. Pangalawa, paghayo. Sa malakas ng amen. Amen. Pagsamba muna. Pinakamahalaga pagsamba. Bakit? Kasi ang church, God-centered. Amen? Amen? Amen. Kahit sa paghayo, we are God-centered. Because the goal of mission is worship. Bakit ka humahayo? To worship. For worship. Amen? Nagbawa sa isang lugar, may paghayo. Bakit may paghayo? Kasi wala pang pagsamba. Tama po ba? At pagkatapos mo mahumayo, nagkakaroon ng pagsamba. At ang Seed of Hope blessed because we have
18 churches. May 18 pagsamba sa 18 lugar. Palapakan natin ang Panginoon. Ang goal? Worship. Amen? Ang goal, worship. Yun ang pinaka-layunin. Worship is ultimate, not missions. Because God is ultimate, not man. Tama po ba? At sa pag-share ng gospel. Ba't ka nag-share ng gospel? Para maligtas. Secondary lang yun. Hello? Hello? Ba't ka nag-evangelize? Para maligtas ang tao. That's secondary. Ano ang ultimate? What's the main purpose? Sabay-sabay, worship. Amen po ba? Habang may mga naliligtas, natatas ang pangalan ni Jesus. Tama po ba? Habang may nagsisisi ng kasalanan, habang may napapatawad sa kasalanan, habang may nababawang buhay dahil kay Jesus, lalong napaparangalan ng kanyang pangalan. Worship. Matthew 26:16, ito yung ating talata about the purpose why we worship Jesus. Matthew 28:16. Sabay-sabay po. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus na makita nila si Jesus siya'y sinamba nila. Subalit na ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa malasan, amen. Amen. Ang nakita natin ito sa kwento. Ano na una? Paghayo, pagsamba. Ano na una? Paghayo, pagsamba. Pagsamba. Sumamba muna sila. Pagkatapos sila sumamba, saka sila pinahayo. Amen po ba? Sumamba muna kay Jesus. Malinaw sa mga talatang ito ang layunin ng Panginoong Jesus na siyang layunin din ng church. Ang layunin ni Jesus ay masamba siya. Masamba ang Diyos. Ang nais ng Panginoon Jesus ay pagsamba muna, no, verse 16, bago ang paghayo at paglikha ng disipulo, verse 19. At ang maganda rito, kung gagawin mo parehas ito, pagsamba at paghayo, may promise, no? Balikan natin verse 20. Let's read verse 20. Sabay-sabay. Sige nga po, samahan niyo ako sa pagbasa. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. Sa malasa, amen. Pero pag wala ka sa dalawang ito, huwag mo asahan sa samahan ka ng Diyos. Hello? Hello? Gano'ng kalaga ang pagsama ng Diyos? Mahalaga ba ang pagsama ng Diyos? Sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos kay Moses, titigas ng ulo ng mga Israelita. Ayoko na kayo samahan. Ako kulit kayo. Tigas ulo niyo. Punta na kayo doon sa, gusto niyo punta na, sa Kanaan. Yung ubas, ubas, pinipin, sa Tagalog yun. Pinapasan. Pingka, no? Naaalala niyo pa ba yung mga nagpipingka? Di ba? Pipingka. Pero mo, ubas, pinipingka. Yung honey, like a waterfalls, no? Spring, like spring. Maganda lugar. Sana makapunta tayong lahat ng sa Israel. No? Nakita natin ang Israel. Pero sabi ni Jesus, sabi ni Yahweh, hindi ko na kayo samahan, Moses. Kayo na lang ng mga Israelita. Ikaw, pasok kayo ron. Bahala na kayo.
na kayo samahan. Sabi ni Moises, alam niya mahalaga ang presensya ng Diyos. Alam niya mahalaga ang pagsama ng Diyos. Sabi ni Moises, kung ayaw niya sumama po doon, naiwan na lang po ako rito sa disyerto, basta kasama kayo. Hello. Alam niya mahalaga ang presensya ng Diyos. Tanong mo sa katabi mo, gaano kahalaga sa iyo ang presensya ng Diyos? If you have God, you have everything. Amen? Pag may Diyos ka, sa iyo lahat. Amen? Without God, we are nothing. Tama? Kahit makamtang naman yan lahat, wala kang Diyos. Walang halaga yan. Hello? Kaya mahalaga. Yung promise na to, ang presensya ko, lagi ninyong kasama. So, ano gagawin? Para laging kasama ang presensya ng Diyos. Sumba, kumayo. Kalabitin yung katabi mo. Sumba, kumayo. Timing si Gian. Gian, tayo ka nga Gian. Tayo. Gian ba to? Si kapatid niya, no? Sorry. Kampak kasi ito mga tayo. Tayo. Ayan. Basahin niyo na sa t-shirt niya. Pagsamba at pagayo. Amen? Amen. Kaya ang pagsamba at pagayo hindi pwede pag-iwalayan. At hindi rin pwede pagbaligtarin. Worshippers. Amen? God first. Amen? Sasamba muna. Dahil kung walang tunay na pagsamba, wala ding tunay na at mabungang paghayo o pagmimisyon. Amen? Dapat ang seed of hope ay mga mananampalatayang palasamba. Sama-sama nating sambahin ang Panginoon Jesucristo na may buong pagpapasakop ng ating buhay sa Kanya. Isang malakas na ngayon. Ay napo ngayon. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the Son, Lord. Thank you for the name pierced. Thank you for the nail pierced. Wash me in your cleansing flow. Wash me in your cleansing. Now all I know, Now all I your know, forgiveness and your embrace. forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, Seated on the throne. seated on the throne. Crown you now with many crowns. Crown you now with many You crowns. reign You victorious. reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of The God. Daughter of heaven crucified. The dying of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Thank you for the price you paid. Bearing all my sins. Bearing all my sin and In shame. love you gave. In love you And gave.
for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in those cleansing blood. Wash me in the cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Where's the Lamb? Worthy is the Lamb. Tayo manalangin sa Panginoon. Amin dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa katotohanan na kayo ang Diyos na lubos na nagmahal sa amin. Dalisay ang pag-ibig, walang pinipilit. Niyayakap ang lahat para maligtas. Hindi kayo naghintay sa langit at pilitin namin makalapit sa inyo. Kayo ang siyang kusang lumapit sa amin. 2,000 years ago, Lord God, kayo nagkatawang tao. Namuhay na katulad namin. Namuhay kasama na mga makasalanan. At itinuring na makasalanan upang kayo ang sumalo ng lahat ng aming pagkakasala. Kayo pumasa ng lahat ng aming pagkakasala. Kayo ang namatay para sa aming kasalanan. Maraming salamat po. Dahil na sino man sa inyo ay sasampalataya, ay maliligtas. Na sino man sa inyo, Panginoon, ay magtitiwala, magpapasakop ng kanyang buhay, mararanasan ang buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po. At karapat-dapat kayo, Panginoon. You are worthy to be worshipped. You are the Lamb who has been killed for our sin and is worthy to be worshipped. Hallelujah. Panginoon, salamat sa pangako mo na kung uunahin namin ang pagsamba at ang paghayag, pangako mo sa amin, sasamahan mo kami. Salamat sa mabiyaya mong presensya. Salamat sa makapangyarihan mong presensya. Salamat sa mapag-ingat mong presensya. Salamat dahil kapag kasama ka namin, nasa amin na ang lahat. Salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalangin, Panginoon, ang iyong mga anak. Amin dalangin, pagpapalang mo sa buhay ni Brother AJ sa kanyang kaarawan. Patuloy maranasan ang iyong Panginoon. Patuloy na maranasan, Panginoon, ang katugunan sa mga panalangin ng kanyang puso. Panginoon, patuloy yung iingatan siya. Palalaguin, pagpapalain sa kanyang paglilingkod at sa kanyang paggawa, Panginoon. Lord, i-bless mo siya sa kanyang pagbalik doon po sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. Hayaan ang iyong presensya kasama niya pa rin. Habang siya ay sumasamba at humahayo para sa iyong dakilang pangalan. I-bless mo siya. Kasama rin po, Panginoon, ang pagpapala para sa biyahe ng pamilya ng Torres. Sister Ben, si Bien, Lord God, sasamahan niyo. Sa kanilang pagpunta sa United Kingdom, Lord God. Lahat ng kanilang sasakyan, iingatan niyo. Ipoprovide niyo lahat ng kanilang pangangailangan. Mag-alisin niyo anumang aberya sa kanilang mga daraanan sa ngalan ng Panginoon Kristo.
at ma-enjoy nila ang kanilang family fellowship with Jet and Sarah. Lord, pagpalain mo. Pagpalain din ang mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa gawaing misyon ng City of Hope. Yung mga nasa Hong Kong, Panginoon. Maranasan ang iyong masaganang pagpapala. Panginoon, ang pamilya ni Brother Bob Gonzales, maranasan ang iyong masaganang pagpapala. Ang naisan, Panginoon, pagpalain mo sa ngalan ng Paiso Cristo. Pagpapala sa buhay ng mag-asawang Eileen and Jay Talento in the name of Jesus. Pag-iingat mo, Panginoon, sa malapit ng panganganak ni Eileen, Lord God. Pag-provide na lahat nilang pangailangan, Lord. Pagpapala rin sa anak, Sister Sotera sa Australia, ang inyong pagpapala rin sa kanyang buhay. Ang asawa ni Sister Jem na sa ibang bansa, iyong pagpapalain din, Panginoon. Kasamahan at iingatan, O Diyos. Meron pa kami iba pang mga kapatiran sa ibang bansa. Panginoon, paranas mo sa kanila ang iyong kaaliwan. Panginoon, paranas mo sa kanila ang iyong masaganang biyaya. Panginoon, maraming pong salamat. At ang mga kapatid na rito, Panginoon, we have silent prayers, Lord God. May mga tahimik kaming panalangin. Pero walang panalangin na nanalilingid sa iyo, Diyos. Kung sinabi mo, Panginoon, na bilang ng buhok namin ay alam mo, sa amin, Panginoon, hindi namin concern yan. Pero yung mga concern namin, Lord God, yung mga bagay na mahalaga sa amin, na nasa puso namin iniiyak at ipinapanalangin, Lord, alam mo lahat ng iyon. At tugunin mo lahat ng iyon sa pangalan ng Panginoon Kristo. Panginoon, sa pagkakataong ito, lahat ng prayers na iyon, nilalagay namin, nilalagak namin sa iyong makapangyarihang kamay. At kami nagtitiwala sa iyong kapanahunan, in your own time, in your own way, Lord, mangyayari ang lahat ng iyon. In the name of Jesus. Panginoon, ang may karamdaman na rito, O Diyos, ay aking rin dinadalangin sa iyo. Iyong idampi ang iyong makapangyarihang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. At sa pangalan ng Panginoon Kristo, maranasan ang pagpapagaling. In Jesus' name. In the name of Jesus. Hayaang maranasan ang iyong makapangyarihang pagkilos. Panginoon, pagpalain kami. Ikaw at ang iyong mayamang basbas sa amin sa umagang ito. Tanggapin namin ang kapus-puso ng banal na Espiritong nananahan sa amin. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Lahat ng pagpapala na kailangan namin. Maranasan ang iyong kalapitan, ang iyong presensya, ang iyong pabor, at ang iyong tagumpay. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagmamahati, pagsamba, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At Amen. Lahat ng papuri. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Okay, sabi natin sa bawat isa,